Ayan, so nakamasyal kami ngayon. Ayan, tinanong ko kasi yung kasama ko, bakit halos lahat dito is may tanim kahit yung mga bundok. Ayan, and halos pare-parehas yung sukat nung lupa. And sabi niya is government owned yung lupa. So kumbaga kung ilan kayo sa family, yun yung ibibigay ng gobyerno na lupa sa inyo. So walang bayad po yun, basta taniman nyo lang, kasi yun yung parang rules nila. Bibigyan kita ng lupa, then taniman mo para masustain mo yung pamilya mo, ganun. Eh, medyo matagtag lang dito. So as you can see, may mga tanim kahit yung mga barren land. And tawag na to, since government owned siya, kahit yung mga kahit saan dyan, pwede mo siyang taniman. Kasi wala naman nagmamay-ari. Unless yung mga naibigay na ng gobyerno dun sa isang pamilya, hindi mo pwede siyang galawin. Kung hindi mo naman siya matataniman, pag lalo kung nasa ibang lugar kayo, tapos walang magtatanim, pwede mo iparenta. Ganyan. Unlike sa atin na maraming nagmamay-ari ng lupa. So kahit ang daming mga bakante, hindi mo siya pwedeng yung taniman. Like dito, free lang talaga. Pero sa countryside lang yung applicable yun. Pero sa city, hindi siya pwede. And again, dito kasi sa Chifeng, kaya kung mapapansin nyo, sobrang lawak ng lupa. And ang dami kong nakikita na tawag nito. Ayan, maraming dito na wind turbine. So hindi nila kailangan ng tawag nito, parang mataas na presyo ng electric. Kasi tawag na ito, yung mga nagsasabi na nananakop yung China sa Pilipinas kasi kulang na resources. As you can see, kapag nandun ka sa sa aeroplano, ang dami niyan, parang 2 hours ako na nabiyahe, puro ganyan. Ayun, di na masyadong kita kasi nga bawal magpatayo kapag malapit sa mga kabahayan. Yung mga ganun, parang ilang milyon yung nakatayo, kaya free yung dito, yung electric nila, kuryente. Sa tubig lang talaga yun, medyo scarcity or kulang kasi as you can see, bundok, so wala masyadong tubig. Yun yung medyo mahal naman. Pero yung sa kuryente, palit lang, mura lang. And naggagala lang, hindi ko alam kung saan to eh. Etong sinakyan namin, e-car to. And nasa 60 volts. How many 100 ampere, 5,000 watts. So nasa around, how many kilometer can ride? 100 kilometer yung pwede niyan takbuhin bago siya malobat. So ayan. Walang magawa, kaya kung saan na nagpunta. Ito e-car yan. Ayan siya. Or sakyan lang. And then ang kagandahan niya kasi, meron siyang gasoline. So kapag nalobat, pwede mong gamitin yung gasoline na niya. Feature niya, meron kasi dun may nakalagay sa harapan eh. Mapapansin nyo, graba na yan pero natataniman pa rin. So walang sayang. Kung sana natutukan din ng gobyerno natin yung yung agrikultura, ayan, hindi na natin kailangang mga angkat pa. Sa dami ba naman ng bakanteng lupa, hindi natataniman kasi nga business owned na. And tawag nito, natatayuan na ng maraming building. So eto naman sa mga bahay nila, so you can see, parang halos lahat is may sukat, yung parang walang nalagpas. Ayan, kumbaga sa isang barangay may sukat yan, hindi ka pwedeng magtayo kung saan kasi nga may gobyerno yung nasukat sa kanila. Ayan, parang isang barangay. Eto, very big. Ito. Very big area. Very big. Almost all. Everyone, 100 plus square. And so halos lahat dito is 100 square meter yung binigay sa kanila, kada isang pamilya. Ayan. Kaya mapapansin nyo, almost pare-parehas yung sukat ng lupa kada bahay.
Ikaw na lang mag-improve dyan. Titingin tayo ng lamp. Ano bang tawag ng lamp sa Tagalog? As in, nasa countryside. Ewan ko kung saan to. Eto, baka malobat. Pero 100 ano naman to kilometer. In case kung malobat, meron naman yung gasolina. So, pwede mong gamitin yun. Alternate sa electric. Sinarge naman to kanina eh. Ano. Bali dito, kaya sila nakapagtanim pala kasi nga may snow. So kahit walang tubig, kumbaga, tsaka malamig pala. Malamig, so okay lang magtanim kasi mabuhay pa naman. Bali may 4 seasons sila dito. Winter, spring, snow, and summer, di ba? Yan. Unlike kasi sa atin, kapag ganitong lupa, tapos walang tubig, mahirap magpabuhay ng tanim. So, yun naman yung kaibahan nila. Yan, ang daming mga ano yun, na itlog. Na ibon. Vlog in China. Ilang days na din kasi ako dito. So, yan, walang magawa. Pero doon kami sa labas. Kumbaga nagkalaan dito. Pero hope sana ganito din yung gobyerno. Para naman halos lahat tawag nito, kaya i-sustain yung pamilya nila na hindi naasa sa gobyerno. Unlike dito, yun yung ng government. So although sabihin natin na pangit yung ng China pagdating sa atin, pero pagdating sa tao nila, mas concerned sila sa kapakanan ng mga tao. Mga free. Ayan yung lamb. Pangpulutan. Ayan diba? Bale, another barangay naman to. I mean, sabi ko, halos pare-parehas yung sukat and then itsura ng bahay. Mga ayusin na lang sa loob. Yan, iwas din, tawag na to, inggitan, walang palakihan dito or pa-anuhan ng bahay. Ito pala, yung iba is hindi pare-parehas pala yung yung sizes ng lot kada barangay. Depende kasi yan kung mas tawag nito, paloob, kasi mas mura yung lupa doon, mas malaki. Pag sa harap naman, since medyo mas mahal yung value ng lupa, mas maliit. And so you can see, eto, isang bahay yan. So mas malaki yung space. Ito 500 square meter. 1,000. Depends 1,000. 500 to 1,000 per family to Yan yung inalat ng gobyerno kada pamilya. Yung sa kanila kasi I think how many square meter you have? Huh? Yung sa kanila is 400. Ito I think 1,000 square meter. So big. Yan, luwag. So big. Kaya sabi ko, mas ma-appreciate mo talaga yung na ibang lugar pag nakita mo compare sa atin. Pero wala pa rin naman makakatalo sa sa lupang sinilangan. Yun nga lang talaga, kumbaga mako-compare, hindi mo talaga maiwasan may compare or tawag na ito, hoping na sana ganun din. Kaso mahirap na yung baguhin kasi nga nabili na ng mga iba't ibang businessman, so mahirap na bilhin ng gobyerno. So mahal pa naman. And sa e-bike, ngayon, regarding naman sa e-bike, halos lahat mga nandito naka-e-bike. And yan, sakyan. Wala akong nakita na naka-motor or yung degas. Eto, meron lang talaga siyang feature na pwede siyang gamit ang gasolina in case kapag nalobat. Wala akong makikita motor kasi tawag na ito, pag nakita ka naka-motor, iba yung tingin nila sa'yo. Kaya yung sa atin, pinaghihintan naman yung e-bike dahil nga madaming pasaway. Pero dito naman, mas discipline na sila. Kaya mas less, tawag na ito, accident din. Kaya halos lahat naman gumagamit ng e-bike.
Discipline na lang siguro yung kailangan pag sa atin para ma-implement yung e-bike at hindi mapag-initan, lalo din sa Pasay, Yawa. Daming pasaway dun eh. Ang paggabi na. Yun o. Factory. Kung makapansin nyo, may line yan. Yung mga linya. So, kumbaga, example, yung bahay dun. Kung ilan sila dun sa bahay, is yun naman yung ibibigay or lupa na makukuha mo. So, kung tatlo, since konti lang naman yung pamilya ng mga Chinese, kumbaga 2 to 3, gano'n lang naman. Yan, 1, 2, 3. Dati kasi one child policy, pero ngayon na-allow na yung 2 or 3. Pag sa ata, sa countryside, ganyan. Basta kaya yatang buhayin. Tupa. Lamb. Ito pala kung makapansin nyo, medyo magalaw yung e-bike. E-car. Ayan, hindi siya masyadong smooth compare sa sakyan talaga. Pig farm. Pig farm. Ayan yung pig farm. Malaki. Pero alam niyo magkano tong e-car? Nasa 150. Kaya kakabili lang kahapon kasi nga birthday nung tatay niya. So yan yung niragalo. So mas mura lang dito, syempre China eh. Pero I think meron na available sa Altin. I think nasa 100 plus lang din siya. Depende siguro sa feature ng e-car. Pero smooth naman, kumbaga manual yung labas. So yung mga gustong mag-try magmaneho, kumbaga panggala lang, malapitan. Pero 100 km medyo malayo-layo na din yan. Yan, try this one. Wala kaming benta, hindi rin ako nagpo-promote, kumbaga try lang namin kung ano yung na e-car na to. Since maraming nagbebenta sa atin. Dito hindi naman kailangan ng license. Sa e-car. Pero kung gagamitin mo sa city, and kailangan ng driver's license and kailangan need register this one also, no? Need mo i-registro. Pero pang countryside, hindi naman siya hinuhuli. Hindi naman pinagbabawal. Kasi more on, promote talaga nila is e-bike, e-car, ganyan. Pag mamalayuan talaga, kailangan mo talaga sakyan, syempre. Limitado lang to eh. Pero kagandahan niya kasi, meron siyang, gasolina. Kaya kahit malobat, pwede ka magagamitin yun. Tsaka ilang litro din yung kaya niyang takbuhin. Kargahin. Para nasa how many liter can carry that one gas? 10 or 20? 5 to 10? 5 to 10 liters. Okay lang din. Paggabi na. So, tayo na yung bumalik agad. Kung mapansin nyo yung bundok na yan, yan yung inakyat namin kahapon. Bale, ito yung likod niya. Doon kami sa tuktok, Yawa, 1 oras. Pero ang ginawa kasi namin, kaya hindi kami tumagal, nag-shortcut kami. Kumbaga hindi namin sinunod yung daan. May in-straight. Kumbaga, diba, ikot-ikot dapat yan. Dinerecho na lang namin. Medyo mahirap nga lang kasi nga mabato. Pero dito sa likod yan, lupa. Pero sa kabila, puro bato yun. Kaya medyo mahirap umakyat. Tsaka ang lamig, grabe. Doon, sa pinotok-tok ka. Upload ko yung isang video pag Pero sobrang taas niyan. Nasaktuhan ko yung isang railway. So yun. Kaya masyado magalaw eh. Yan, super haba. Bale, ito is railway pang transport ng mga goods like mga baka, lamb. Ayan. So bale, ganyan siya kahaba. Imagine ganyan kahaba. Ayan, matagtag.
Galaw. Ayan na. Yun, di ba? Yan pala is yung galing naman dun sa another city. Like, dito kasi more on corn. Yung tinatanim nila dito isang lugar. Tapos sa kabilang city naman, like, yun naman yung sa mga baka or lamb, ganun, farm. Kaya yan siya. Transfer yan sa city. Bale dito, dito kasi nakatira yung tatay sa nanay niya. Pero yung sa kanya naman, nasa city naman. Kasi dito kami kasi binisita namin sila. So, yan. Ngayon kung napansin nyo yung bundok na yan, yan yung inakyat namin. Hanggang dun sa tuktok talaga. O, diba? Di ko maiano kasi etong masyadong matagtag, magalaw. Ayan. So, andito na. Nasa bahay na. Bale, ayan siya.